Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about game. Gaano ba talaga katotoo ang game? Di ba sinabi sa Black Pill ay wala naman talagang game. Alam mo kung ano yung game? Babae. Kasi siya talaga ang totoong laro. Once na may nagkagusto sa'yo or ikaw nagkagusto sa babae is yan na yung umpisa ng game. Pero diyan pa lang nag-uumpisa yung attraction. So, yung mga migto, hindi sila maglalaro. Wala naman din kawalan kasi nga marami pa rin talaga mga players. Ibig sabihin ng players is yung mga lalaki. Pero yung mga hindi napili, kaya nga parang napipili lang talaga players, 'di ba tawag nila select. Ibig sabihin mga napili, ibig sabihin sila yung mga napiling maglaro. So, yan yung mga nasa top G ng beta backside, yung mga nasa top G ng kabilang sa 80% na undesirable or unattractive. Ang value nila is artificial value, which is yung pakinabang nila. Status, fame, beta boxing, serbisyo, silbidor, mga tidsundo, tagagawa ng household chores, tagagawa ng panglalaking trabaho, utusan, taga-manage ng business, yan. Yan yung mga top G sa beta box. Yung isa naman is top G dun sa genetic side, which is yan yung pinag-aagawan ng mga babae. So, wala talagang game. Mga lalaking napili. Actually, yung game mismo ang pumipili ng players eh. Biruin mo. Sasali ka sa game, di ba? Sasali ka sa game, ibig sabihin magpo-pursue ka ng babae. Mag-a-approach ka. Kasi yung unang message sa babae. Kasi nga sinasabi ko, yung game is laro, nandyan na talaga yan. Hanggat nag-i-exist babae, may game. Hanggat nag-i-exist babae, ito ang nature Hanggat nag-i-exist ang babae, may game. Kasi nga, hindi talaga sila mag-a-approach. Kahit sabihin mong gaano ka pa talaga kapogi. Binibreak lang nila yung rule sa pogi. Depende sa exception yung may ipipani-paste na sila. Which is yan, yung marami na ako na-receive niyan sa mga kupas na babae. Which is nakakawalang gana, di ba? Yung single mother. Pero, ang pipiliin pa rin ng mga yan is yun talagang may upper hand sa looks. Hindi yan mamimili talaga ng mga pangit na ano. So, yun nga. Wala naman talagang game kasi babae ang game. So, mga lalaki talaga maglalaro. Tapos kung iisipin mo, bakit ba may mga lalaki na gumawa ng mga game? Di ba yung mga successful na players? Which is yung mga pogi, tsaka yung mga top side sa beta, top G sa beta box side ng hypergamy ng babae. So, yun yung sinasabi nila na gumagana daw yung game. Pero iba-ibang perspective yan. Yung may upper hand sa looks, which is yung superior in genetic or tinatawag nating alpha na pogi is kahit anong gawin niya is may halo effect pa rin. So, wala rin talagang game. Kasi kahit anong gawin niya, kahit mag-simp siya, magbigay ng bulaklak, kahit mag-text pa yan everyday, promise. Walang game talaga. Kasi dinidesire siya ng babae dahil sa looks. Kahit payayain niya yung babae everyday ng sex is hindi talaga tatanggi. Yung isa namang nagsasabi ng game, kala niya gumagana dahil yung pera. Gumagana naman talaga. Kasi yun yung pang long term eh. Nasa logical side yung babae. Na kasi nga, pang long term na yung iniisip niya. Usually mga kupas na yan, mga 25 pataas. Kaya nga, sa China, di ba, pag past 25 na yung babae, is tawag nila doon leftover. Ancient na to Ancient na yan na parang culture na nakagawian. Pag past 25 na yung babae is leftover. So, napaka-coincident naman talaga nun. Nalaman yun ng mga ninuno natin. Ng past 25 na is pang beta box na yan. Yan na yung pang nice guy finish last.
No, meron pa rin naman talaga mga beta box talaga na yung mga just be first. Kagaya ng sinabi ko na sa inyo paulit-ulit nung high school tsaka college. Yan yung mga panahon ko, millennials. Pero ngayon talaga, pahirapan na rin talaga siya. Depende na lang yan sa, may factor din yung education ng babae. Kasi 'di ba, minsan imprintan din yung babae na maghanap ka ng mayaman para sigurado yung ano mo. 'Di ba nanggagaling yan sa parents? So parang naiimpluwensyahan lang yung babae na pumili na lang ng average looking or kahit pangit na nakikitaan ng magandang hinaharap. Yan yung mga just be first. Kasi ito mabait. Ano yun? Brainwashing yun. Brainwashing. Kahit naman din sa lalaki, di ba? Na may brainwash na manligaw ka, mga ganyan. Actually, kahit anong diskarte gawin mo, wala naman talagang game eh. Kasi kung gusto ka talaga ng babae, kahit anong diskarte gawin mo, kahit mag-sim ka pa, manlibre ka pa ng mamahalin, kung gusto ka talaga ng babae, which is based on looks, is talagang ah, pipiliin ka talaga na maglaro sa game. So, namimili, biruin mo, walang ginagawa yung babae. Nag-i-exist lang siya kasi siya yung game eh. Tapos, siya pa yung namimili, tapos terms and condition niya yung masusunod para sa mga player, sa mga kayo maglalaro. Kaya nga, minsan na napapaisip ako, napaka-delusional ng mga lalaki. Kahit pa sabihin mong pogi ka eh, na kuwari, naka one night stand ka or hit ka na marami. Oo nga, naka-hit ka nga na marami, pero ikaw pa rin yung nakapasok dun sa sa terms and condition. Minimal effort, at least investment nga lang yung ginawa mo na pero yun nga, below yan sa looks mo. So parang ang habol mo lang talaga din dun sa babae is SEX lang din talaga kasi below siya sa looks mo eh. Hindi naman magpapagalaw yan kung above yan sa'yo eh. Kasi yung mga, di ba sinabi ko nga sa inyo na majority ng average looking na babae is mga boyfriend yan is below sa looks nila or medyo kapantay lang din nila talaga. Kasi dun sila may upper hand. So, yung mga babae na yan is Chad mag-isip yan. Actually, sila na nga yung fuck girl ngayon eh. Yung mga babae na eh. Kasi sexually liberated na talaga sila. Sila na rin yung naghahanap ng mga ka-one night stand, ka-FWB, na consistent. As in, sila talaga naghahanap na ngayon. So, kaya yung mga 80% na nagiging successful dati na pang long term is pahirapan na talaga ngayon yan. Kasi nga sa social media age, tsaka yung global dating market na influence ng internet, which is yung online nagiging real life na kasi dahil sa expectations. Plus may brainwashing pa, di ba, yung mga influence na laging nakikita sa television, yung mga poging K-pop, mga poging chads na nakikita nila TikToker, 'di ba? So, kino-compare nila 'yan sa mga nakikita nila sa pang-araw-araw. Sa online nakaka-match sila eh. Kahit nga ako 'di ba sinabi ko na 'yan sa inyo nung parang pangatlong last video ko na. Marami talaga ako nakita magandang walker. Promise, ang daming maganda talaga. So, dun pa nga lang parang napaisip na ako, ayoko na mag-girlfriend, mag-walker na lang ako. Ayoko na rin mag-approach. Ayoko na rin mag-online dating. Kasi may walker na eh. Kaso, sooner or later, marami na rin lalaki talaga. Actually, dumadami na yung lalaki na nakaka-gets ng game eh. Sabi, mag-walker na lang ako kasi maganda yung mga walker eh. Promise, ang gaganda. Tapos biruin mo, transaction lang yung gagawin yun. Hindi ka na makikipag-date. Makakana mo na agad yung maganda na yun. Di ba, ang treat sa black pill, treatment ay base sa looks. So, yung dahil ang priority ng magandang walker is for survival niya, throw out of the window niya na yung instinct niya na desire, which is wala na rin siya ganong pakialam dyan kasi nga for the sake of livelihood na yan. Parang tayo, napipilitan tayong pumasok sa trabaho, 'di ba? Pag empleyado ka, 'di ba ganun? Mapipilitan kang kasi terms and condition ng kumpanya yung masusunod. So yung babae din ganun din. Ganun yung logic noon. Kaya
Biruin mo, makakana mo yung maganda. Tapos magbabayad ka na lang 1K to 1.5. Oh, alam ko naman na may mili din 'yan. So kung kung sub 5 ka talaga at medyo olats ka sa looks is talagang kahit walker 'yan, hindi ka talaga papatulan 'yan. Hindi kaya i-message niyan. Actually sa Telegram nga dito, 'di ba may mga chinat ako na ano, kasi lahat sila walker eh. Mga local dito. Yung iba pa nga nangungulit pa eh. Kung hindi na kita narinig, ganyan. Kasi nga, magpapabayad nga eh. Kaya, ayoko naman gumawa ng kagaguhan dito dahil hindi ko naman to teritoryo. Tsaka may profession ako na pinoprotektahan din. Tsaka ayoko magkasakit, di ba? Dahil pag nagkasakit ka, tanggal kabuhayan mo, di ba? Hindi ka na makaka-apply ng trabaho kasi may mga medical test yan eh. Tapos may mga ano. So, yan yung inaano ko na ano. Siguro pag hindi na ako nagtatrabaho, doon na lang mag-walker. Pero ganun pa rin, magkakapote pa rin talaga ako. Tsaka hindi ako hahalik. Kasi mahirap na hepatitis B naman kalaban mo dun. So, yun nga yung ano, online na talaga labanan. Tsaka babae talaga ang game. Biruin mo kahit nga sa pro sila namimili ng customer. Kasi marami nagbe-message dyan eh. Pero yun nga lang, mas realistic na yun. Kasi yan oh, babayaran mo na lang yung maganda oh. Yung inaasam-asam mo sa nung high school na ganong itsura. Or inaasam-asam mo nung college. Nandun, nagwo-walk na. Pucha, kaya pala dumami yung mga lalaki na nag-a-avail na lang. Tapos yung iba pa rin talaga willing magbayad ng 7,000, 5,000. Tinataasan nila yung offer kasi nga, alam mo na, below sa looks yun, malamang. Or mayaman lang din talaga. Gusto lang talaga magtapon ng pera para ma-override yung mga ibang lalaki. Kasi at the end of the day, ano lang din yan eh. Lamang pa rin babae doon kasi may pleasure na siya, kumikita pa siya. Tapos may experience pa na parang semi-date. Yung ibang babae na walker, gusto nila na regular eh. So parang boyfriend na rin, short-term boyfriend na rin yung nangyayari. Kaya nga, first time nyo narinig sa Blackpill yan, date pro na tayo, boy. Yun na talaga mangyayari sa atin. Date pro na talaga to. Kasi nga, yun, biruin mo, babae, naghahanap ng ano. Although illegal pa rin sa Pilipinas yan. Pero yun nga, mabalik tayo dyan. Babae talaga ang selector. Kaya nga mayroong mga select na lalaki na talagang maglalaro. Kasi hindi talaga sila maggagawa ng mga moves talaga. Gagawin lang nila yung magpapa-cute, ah, choosing signals. Actually, yung mga pogi, kahit naman wala, hindi mo naman din kailangan ng choosing signals. Manghit ka lang ng manghit eh, numbers game eh. Kasi nga, pogi ka na eh. Ibig sabihin, wala ka na dapat i-prove pa dahil pogi ka na. Kahit ma-reject ka pa. Sino ba naman yan? Eh mas, yung since bata ka pa lang hanggang pagtanda mo na, ang dami mo nang nare-receive na admiration. So, hindi na bago yan. Kahit ma-reject ka, baliwala na sa'yo yan. Eh kung pangit ka, huwag ka na lang talaga mag-approach. Umasa ka na lang sa Just Be First, saka yung pro. Just Be First, tsaka yung mag-beta box ka na maraming pera. Kaso, yun nga, gaano ba ka, kalaki yung porsyento ng opportunity sa mga pangit? Parang si Wamos lang, parang slim chance lang talaga yun na talaga magiging milyonaryo ka. Tsaka sila Asian Packboy, 'di ba? Ganun. So hindi yan common na ano, gagalingan mo talaga, papatawa ka. Tapos sirenan din, 'di ba? Para mga quotes ganyan. So gagalingan mo talaga sa bawat aspeto talaga. Kaya nga ako parang napapaisip ako, magpo-pro na lang talaga ako, parami na lang pera. Kasi magiging girlfriend ko nga, submissive nga sa akin, tutulungan ako sa trabaho ko. Kaso yun nga, sub 5 naman sa'yo. Hindi mo talaga makukuha. Eh doon naman sa ano, magbabayad ka. O doon ka na lang, magbayad ka na lang. Kung ako sa inyo, sa probinsya, may ano, mas maganda doon sa probinsya kasi okay-okay pa doon dahil onti lang naman yung mga lalaki rin talaga na makapal yung bulsa, 'di ba? So kahit araw-arawin mo yung babae doon, tapos sakto lang yung rate.
Dito kasi sa Metro Manila, ang daming competition, kahit mga pro yan. Ang dami talaga nagpo-pro ngayon, promise. Ay gising na rin yung babae, pati lalaki. Kasi it takes two to tango, 'di ba? So, chain reaction yan, tsaka snowball. Snowball effect. So, yun nga. Ang game talaga yung babae talaga. Sila kasi yung namimili ng player eh, mga players. Ngayon nga sila pa nga nag-i-spin ng plates. Kala mo ikaw nag-i-spin ng plates dahil lalaki ka. Yan yung kasinungalingan nila eh. Kung malaman lang na lahat ng lalaki to na babae naman talagang picker eh, selector eh. Kaya nga meron mga select men. Ibig sabihin, di ba yan yung mga sa hood, sa mga black community, yan yung tinatawag nila, mga select. Yan yung mga select na players, yung mga select na lalaki, mga pinili, kagaya ni ni Daniel Padilla, 'di ba? Si Daniel Padilla, pinili siya, pero siya daw iniwan. So, kahit na iniwan siya, marami pa rin pumipili sa kanya. Ibig sabihin kasi ng select man, ibig sabihin players ka. Actually, parang yun nga lang talaga kinukonsider talaga na players talaga eh. Yung talagang alpha seed lang talaga, tsaka yung may superior sa genetic. Kasi since bata pa yan hanggang pagtanda, is talaga napipili na. Marami na talagang nai-spin na plates. Kasi hindi coincident yan eh. Kasi may katrabaho ko na ganyan eh. Tapos ito rin yung ah, katrabaho ng ka-LDR ko. Sinabi niya, merong asawa yon, may misis na, pero yung mga kaibigan ng misis niya natitira nung asawa nung kaibigan ng katrabaho ng ka-LDR ko. Tinanong ko kung ilan daw mga natira sa trabaho. 5 daw hanggang 7. Merong ganun din yung katrabaho ko dati. Yung lalaki, nurse. Nurse din siya. Natira niya yung taga-cashier, natira niya yung dalawang residente. So, ilan na yun? 3. Tapos natira niya yung katrabaho ko na 2. Tapos, sino pa ba? Meron pa siyang girlfriend. Yung main niya, girlfriend niya sa second floor. So, biruin mo, sa stay niya doon ng ilang taon, nakakahanim na siya agad. Kasi nga, select siya eh. Ibig sabihin ng select, kahit mapipili ka na Yun nga yung pagkakamali ko kasi masyado akong mabait. Select din naman ako noon nung kabataan ko. Kaso nga lang, sa kanya kasi pumipili sa kanya maganda eh. Sa akin kasi ang pumipili sa akin. Although select pa rin ako, pero pumipili sa akin sub 5 talaga. Kaya nag-aalangan ako eh. Kasi sub 5 eh. Pero kahit na sub 5 pumili sa'yo, select ka pa rin. The fact na maraming nagkagusto sa'yo. Ang basehan dito yung dami. Dami na nagkagusto sa'yo. Kasi, di ba sinabi ko nga sa'yo, sa inyo, lahat naman ng babae gusto pogi lang. Kesyo baldado yan. Pangit yan. Pero may iba-iba talaga silang phenotype na gusto. Nagkataon, yung looks ko, select ako, pero yung nagkakagusto puro sub 5. Puro sub 5 sila. Malalaman niya nung mga nasa isang subscriber ko na dito. Kasi pinakita ko eh. Pinakita ko sa kanya yung yung 2. Pero pwede na rin kasi hindi na makita yung upper eyelids nila eh. Kahit sub 5 sila, okay pa rin naman. Pero yun nga lang, magdadalawang isip ka kasi olats ka talaga eh. Pero kung nalaman ko lang yung game dati na may ganyan pala, yung papatulang ko na talaga lahat. Total, ambol naman. Kaya nga sinabi ko sa inyo, mag-stick na kayo sa lane kasi judgment na yan ng babae. Kaya yung mga bata-bata pa ngayon, mag-spin na kayo ng plates, lalo na pag-select kayo napili na player ng babae. Kasi yun na yung judgment talaga nila sa utak nila. Ito pang pak lang to. Kaya nga merong mapapansin mo, makita nila yung picture ng lalaki, babaero yan. Pero hindi mo naman kilala yung lalaki, babaero ba talaga yan? Hindi naman meron namang pogi na stick to one. Meron naman din talagang pogi na wala naman ganong gana sa makipagganyan. Dahil ibang focus. Focus yung profession niya, focus yung niya, kinabukasan niya. So,
Oo nga, may select nga sila dahil marami nagkakagusto sila. Yun kasi basihan ng select eh. Ibig sabihin yung charisma, di ba sinasabi ng mga babae? Nagpapaka-ipokrita pa yung mga babae, sinasabi, ang charismatic tong lalaki na to. Hindi. Diretsuhin mo na, sabihin mo ng pogi. Kuwari ka pang charisma. Meron pa nga nagsasabi, si Rom Wills, sinasabi, iba daw yung charisma sa looks. Sa looks daw talaga. Eh, pareho lang yun eh. Bakit ba siya naging charismatic? Dahil pogi. Ganun lang naman yun. Ang dami pa kasing kabulshitan ng mga ibang red pillar na sinasabing charismatic yung lalaki, tas kung ano-ano pang label. Eh, isa lang naman ang end result niyan, pogi pa rin. Kahit sabi mong charismatic yan, pogi pa rin yan. Tawag doon, beating the bush, di ba? Pasikot-sikot. Ano na lang nasabihin ng direkta. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo na ano. So kung iisipin mo, ang totoong player lang talaga is yung mga napili. Yung mga napili ng mga general na babae, which is yung ano, yung mga ibang player na ano, tawag doon, parang sidekick. Yung 80% na dim undesirable, unattractive, tsaka yung pang long term, di ba? Kasi nga sila nga talaga yung pang long term. Kasi sila, pansinin mo yan, kasi yung babae, nag-i-stick lang din sila sa lane, which is yung pang survival. Nag-i-stick din sila sa lane. Di ba yung mga pogi? Nag-i-stick sila sa lane dahil treatment, kinategorize na sila ng babae na for fuck body lang, tsaka for short term. So, nag-i-stick na lang din sila sa lane. Pinaninindigan na nila na maging babaero hanggang pagtanda. Yung babae din, nag-i-stick din sila sa lane na ang nature nila is pang long term nga. Ang nature nila is pang long term security. So, talagang nag-i-stick din talaga sila sa lane na talagang pipiliin nila yung below sila sa looks. Actually, yung mga chad na nagko-commit, ganun strategy. Halos lahat ng mga pogi. Kasi, biruin mo, yan yung mating strategy ng parents nyo kung bakit nandito kayo. Either yung tatay nyo is napabilang sa beta backside or alpha side. Which is yung nabibilang sa player. Eh, tatay ko player eh. Di ba sinabi ko nga sa inyo, 4 na babae na buntis. Yung isang babae, inanakan niya ng 4. Meron siya na anakan sa Japan, meron pa na anakan dun sa isang ano. Tapos kami 2. So, 4 yung babae na ano. Uso yan dati, yung mga ninununuan. Lolo ko rin, player din. Tsaka yung tito ko, player din. Actually, parang napapasa rin yan eh. Napapasa kasi nga, although nakikita mo yung galawan ng ano, ng parents mo na obserbahan mo. Kagaya ng kwento ko sa inyo, 'di ba? Na yung tatay ko is nakikita ko lang ng gabi. So naobserbahan ko talaga yung kilos. Tapos nakikita ko yung nanay ko na bungangera ganyan. Pati nga ako binibetafication. Kaya nga ako nag-abroad 2 beses, 'di ba? Kasi nga iniiwasan ko rin yung betafication ng nanay ko. Pero gustong-gusto niya ako. Ganun ata yung babae. Pagka gusto niya yung looks ng lalaki, is bebetafication niya. Parang, ano, gusto ka niya solohin, ganyan. Na ano. So, yan yun. So, kung iisipin mo, parang excluded na sa player. Oh, kasamang player na rin yung mga pang long term, pero nag-stick lang sila sa lane. Parang, alam mo yung safety and security lang talaga. Dito na ako, safe na ako dito eh. Kahit magloko o mag-cheat ako, wala naman bayag to, hindi naman ako iiwan eh. Which is, yun naman talaga nangyayari, di ba? Yung iba nga nabuntis, inako pa. Ang dami ko ng kwento sa inyo, di ba? Na yung pang long term na lalaki, na anak ng pogi. So may anak na sila, di ba? Dahil long term nga. Binigyan ng anak yung beta. Tapos na-hit ng pogi yung may anak na pamilyado na ano, na anakan din yun. So, inako na lang din nung beta yung ano, yung anak ng pogi. So, nangyayari yan kasi wala naman din talagang bayag yung, yung pang long term kasi hindi nyo magagawang makapag-spin ng plates eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mainggit sa mga pamilyado, yung mga nag-shame sa inyo. Pati nga yung katrabaho ko sinasabi, pinipilit ako na ano,
mag-settle down or magpakasal. Sabi ko, tahimik lang ako, hindi na lang ako nagsasalita. Sasabihin ko, pati ba naman dito sa trabaho, may betification ba tayong nangyayari? Sa isip-isip ko na ganun. Pero, yun nga, hindi lang din ako gumagawa ng move doon sa trabaho kasi nga, hindi ko to bansa eh. Wala rin ganong Pilipina. Mga Pilipina committed pa. Tsaka sa trabaho, pahirapan na yan dahil busy kayo. Hindi na nga kayo nagkakausap. Magkaiba pa kayo ng break time. Kasi papasok nyo lang yung break time sa ano eh. So, ganun nga yan na ano. Yung mga pinipiling player ng babae, stop G lang talaga dun sa ano. Tsaka yung babae, it talaga ang game. Once na nagustuhan ka ng babae, nag-start pa lang yung game niyan. Or kahit di ka nagustuhan. Kaya nga sinabi ko yung, kung pogi ka talaga, numbers game yan. Kasi, wala naman strategy talaga sa pogi. Paramihan lang din talaga eh. Tapos kung sino kumagat, yun na eh. Kasi, kahit ma-reject yung pogi, baliwala sa kanya yan. Kasi, yung positive reinforcement, since bata hanggang pagtanda, yung iba namang ding babae na nang re-reject sa pogi, sinasadya nila yon kasi nga, para ma-demoralize yung lalaki na pogi, na bumaba yung self-esteem, which is hindi naman mangyayari yun. Kahit nga ako, nare-reject ako eh. Wala naman akong pakialam dyan eh. Di ba yung kwento ko nga sa inyo na na-reject ako nung sub 5 na pinakita picture ko, yung kupas. Na-sense ko na yun. Biruin mo, nasi-sense ko na yun ah. Kahit na kwentuhan pa lang. Ganun talaga yun pagka ano. Pero baliwala lang sa akin yan kasi nga may experiences ka naman na eh. Tsaka alam mo naman yung ang treatment ay base sa looks. Tsaka may mga tao talaga na gusto ka talaga. At may mga tao talaga na ayaw. Ganito rin pala dapat mag-isip yung mga tao na ano, kahit anong gawin mong mabuti or masama, may mga tao na gusto ka talaga at may mga tao na ayaw ka. Meron nga ibang puro masasama ginagawa, pero may tao pa rin talaga na gusto sila. Gets mo yun, di ba? Meron naman tao na puro kabutihan ginagawa. May mga tao naman na ayaw sila. At may mga tao na gusto sila. So, ganun lang din talaga. Sa babae naman is, hindi ka special. Marami kayo nagko-compete. Tsaka marami siyang ini-spin na plates. Yun na lang isipin mo parati eh. Na, o kung gusto mo mang hits or gusto mo magkaroon ng ka-LTR, gagawa ka ng move. Kasi kung mag-aantay ka, yung sinasabi nilang passive, na sinasabi nila na parang, anong tawag dito? Mag self-improve ka, self-improve. Tapos di ka naman nagmo-move sa babae, wala rin mangyayari. Kasi nga, baliwala yung self-improvement mo kasi hindi talaga gagawa ng move yan kahit sabihin mong chad ka pa or pogi ka. Bihira lang yan. Bihira lang talaga yan. Ang usually gumagawa ng move is sub 5. Sila talaga yung may bold na gumawa talaga, i-break talaga yung rules. Pero yung mga average looking, kung gugustuhin mo sila, paghihirapan mo. Lahat dito sa mundo, walang easy work kahit pa yung mga chad dyan. Nagsasayang din ng mga oras yan. Multiple rejection din yung mga ano. Hindi ako naniniwala na easy masyado sa mga pogi. Hindi ako naniniwala dyan. Nagyayabang lang yung mga yan. May statistics na yan na broke down na yan eh. Sa 20 na matches ng lalaki na pogi is na breakdown pa sa 5. Tapos sa 5 na dun, 3 lang yung successful na naging date. Tapos 3 lang yung, 2 lang yung lay. 'Di ba? From 20 naging 2 yung lay. O 'di ba? Ano talaga siya, sayang sa oras. Kaya nga minsan nga kahit pa pogi ka, ito ay nispill ko na sa inyo. Kuwari, matanda na kayo kagaya ko. Kung pogi ka, wag ka namang umano. Kasi sugar daddy ka na rin tawag, ano niyan eh. Kung may status ka, tas pogi ka, sugar daddy na rin labas mo niyan, promise. Para ka na for long-term security ka na. Kasi kung gugustuhin lang ng babae ng pogi, doon na siya sa kaedad niya kahit na walang pera yan. Kasi pogi lang naman pala habol eh, 'di ba? Bakit ka pinili? Out of nowhere, 'di ba? Dami-dami namang pogi diyan.
nakakalaban mo na bata pa. Kaya nga yung mga ano, walang MIGTO, hindi nahihiba sa incel yan. Inano ko na yan eh. Dinibunk ko na yan. Kasi ano ba pagkakaiba ng MIGTO sa ano, incel? Di ba yung incel nagtatry pero puro rejection? As in wala talaga magkakagusto, zero talaga. Eh yung MIGTO, ayaw mag-try. Kasi self-improve daw unahin. Eh by that time na-reach nila yung sinasabi nilang status tsaka money na target nila is wala na, it's too late na kasi tingin na sa'yo ng babae is beta box na. Kasi nga, matanda ka na eh. For long-term security ka na lang. So, at saka, kung hindi pa top genetic mo, okay lang sa akin na ganun. Worth it yung ganun ha. Kung makukuha mong babae is prime age. Pero kung nag-reach ka ng 35 or kasing edad ko, tapos nakuha mo kupas, eh pucha, hindi worth it yung beta box mo. Yun yung nakakainis dun, di ba? Kasi, kaya nga, mas realistic talaga mag-pro na lang talaga. Kasi maganda pa yung mahihit mo eh. Tapos, dahil nga yung mga magaganda na yan, broken na yan sa mga pogi. Dala na yan sa mga pogi. So, parang gusto na lang talaga nila na ma-comfort sila. Actually, parang comfort na lang din yung ganyan eh, yung pagpupro tsaka at the same time, nagkakapera pa sila at dagdag excitement para malimutan yung ano nila, mga hinanakit nila. Mas maigi na yung ganun kaysa naman sa mag-boyfriend sila nang hindi naman talaga nila dinidesire. So, kawawa lang din. Actually, pabor pa nga yung ginagawa ng mga nagpupro na babae na magaganda eh. Kasi nabibigyan ng chance yung mga ano eh, yung mga average looking. Actually, kahit pogi, mabibigyan din ng chance. Kasi nga, hindi ka nang papakahirap eh. Kasi ang dami nasasayang na oras din yan. So, paano? Yun lang. Wala talagang game. Ang game is babae. At lalaki ang mga players. So, yung game ang pumili ng mga players, which is yung mga pogi, top G sa genetic side, at yung top G sa beta box side. Pero ang pinaka-original na player talaga is yung mga players talaga na pogi. Kasi sila yung maraming nilalaro. Marami silang nilalarong game, di ba? Biruin mo game na yung lumalapit sa'yo dahil nga may pogi ka. Ilan ba yung pumili sa akin nun? Yung kabatchmate ko, 3, 4, 5, 6 din eh. Kaso wala akong na-hit dun sa 6 na yun. Kasi nga sub 5. Tsaka dati na beta condition nga ako na yung gusto mo pang long term. Eh yung pang long term pala, pang beta pala yan eh. Na ano, hindi rin naman ako kinausap ng tatay ko. Hindi ako tinuruan ng mga gamer kung ano. Actually, wala kang pakialam yung tatay ko. Basta hinatupag niya lang yung sarili niya. So, paano yun lang, peace?